Hello guys, yun. So work muna tayo habang tayo naghihintay ng update sa mga pumunta sa Thailand na hindi pa nakakapag-chat or tawag. Update tayo. Ito ang aking small office. Yan. Pag busy tayo, dalawang computer talagang ginagamit natin. So ayun guys, update tayo. Magbibigay lang tayo ng tips kung paano makalusot sa immigration. Okay? I have an experience. Pinadaan ko yung kapatid ko through tours. Travel and tours. Pinatour ko sila ng 3 days sa Thailand. Ngayon, paano nga ba makalusot yung mga walang trabaho? Yung mga unemployed. Yun ang pag-usapan natin po. Yung mga unemployed na mga walang trabaho, unang tatanong ng immigration, saan ka pupunta? Na natural, dapat alam mo kung saan ka pupunta, kung anong bansa, yon. Second, kailan ka babalik? So, dapat kabisaduhin mo yung nasa ticket mo kung kailan yung return date. And then third, saan ka mag-i-stay? Dapat kabisado mo rin yung hotel. Tsaka naka-print out yung hotel para i-check nilang nila yung hotel booking nyo kung totoo. Okay? Then, anong trabaho mo? Sabi ko sa kapatid ko, ang sabihin mo pag tinanong ka anong trabaho mo, may pinagkakakitaan ka, huwag mong sasabihin may konting pinagkakakitaan or walang trabaho. Kasi talaga red flag ka, hindi ka makakalipad, red flag na yun. Ngayon, so sabi ng immigration, anong pinagkakakitaan mo? Kunyari yung kapatid ko, merong sailing, pero hindi talaga, actually talaga, ako ang gumastos ng travel nila. So wala siyang pinagkakitaan, sa akin siya nakadepende pag travel. So, ang sinabi niya lang, nag-broker siya ng mga lupa para naman makapisa. Then, sabi ng immigration, oh, galing naman, ganyan. So, wala kang trabaho. Broker ka lang ng yung parang buy and sale or nagbebenta ng mga lupa. So, yun sabi ng kapatid ko, nag-a-apply po ako ma'am sa pagpupulis kasi board passer po ako. Then, kasi sa history, makikita yung mga bansa na pinuntahan niya. Nakita sa history niya, nagaling siya ng Bahrain last year. And galing siya ng Bahrain, 2 times siyang nag-Bahrain. So, nakita ng immigration. Tinanong ng immigration, sino pinuntahan mo sa Bahrain? Sabi niya, may ate po ako doon. Mayroon po siyang negosyo, business, gano'n. Then, sabi ng immigration, kung may ate ka doon, ba't hindi ka nag-stay? Magandang buhay mo doon. Sabi naman niya, kasi po ma'am, nagtatry ako makapasok sa pulis, kaya umuwi ako. So, totoo naman yun. Talagang umuwi siya kasi trying hard talaga siya mag-apply ng pulis. Then, sabi ng immigration, okay, so, nag-apply ka ng pagpupulis. Excuse. Anong pruweba mo or proof na nag-apply ka ng pagpupulis? Buti na lang, prepared yung kapatid ko. Sinabi ko sa kanya, dalhin mo yung ganito. Huwag ka magdala ng original kasi baka sabihin mag-apply ka sa ibang bansa. So, dalahin mo lang yung Xerox or picturean mo lang sa phone mo. So, sabi ko, much better picture na lang sa phone kasi tourist lang kayo eh. Hindi mo na kailangan ng mga original or copy. So, pinicturean niya, ipinakita niya yung proof niya, yung license niya sa pagpupulis. License niya, na nakapasa siya ng pulis. And then, yung proof niya naman, nag-a-apply siya ng pagpupulis. So, yun, nakapasok siya. Kasi may mga nag-message yung customer ko. Yes, please. So, yun. Dahil sinabi niya na nagpupulis siya, nagtatry siya mag-apply ngayong taon. Pero ngayon, gusto niya lang mag-tours for 2 days, ganyan. Then, very shortly talaga yung tours nila. Kung tutuusin talaga, mag-iisip yung immigration, bakit tours kayo 2 days lang? Pero, okay naman, so far. Nakapasa naman siya. Unang in-interview yung nanay ko, pagdating ng immigration, pinauna yung nanay ko kasi matanda, di ba? Yung mga senior citizen na una.
Eh, yung nanay ko, hindi niya kabisado at wala siyang alam. Alam mo naman, may edad na. So, pagtanong ng immigration sa mama ko, kailan ang balik niyo po? Sabi ng nanay ko, day 21 po ata. Ay, kalimutan ko po. So, tinawag yung kapatid ko para siya na lang yung interviewin. So, yun. So far, nakapasa siya. Yun po yung mga unemployed. Kaya mag-provide po kayo ng mga proof kasi talagang mahigpit ang immigration. Talagang ang daming na-offload na mga OFW or yung mga nagta-travel, na gustong mag-jump, alam niyo na. So, yun, mag-provide kayo ng strong proof na talagang tourist lang yung punta nyo. Even though hindi kayo magtutours, mag-jump kayo. So, yun. Yun lang yung best advice ko. See you for the next video.